Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ito ang ating espesyal na episode sa Politika Unmasked kung saan tayo naglalantad ng katotohanan na walang takot, walang bias, pero puno ng katatawanan at katalinuhan. Ngayon pag-uusapan natin ang mainit na issue. Si Ping Lacson ba ay bumalik na sa kanyang epal mode? At bakit niya binabanatan ang kredibilidad ni Orly Gutesa, ang dating Marine na naglantad ng malaking scam sa flood control projects. Mga kaibigan, parang pelikula ito may whistleblower, may senador na nagdududa at may nawawalang testigo. Pero tayo magiging matalino tayo rito base sa mga totoong balita mula sa GMA News, ABS-CBN at maging sa Expose. Susuriin natin ito ng malalim. Factual, critical, pero cyber libel free tayo. Kasi tayo, nag-iingat tayo sa batas. Diba? Kung bago ka rito, i-hit mo na yung subscribe button at bell icon para hindi mo na ma-miss ang susunod na bomba. At kung may tanong ka, i-comment sa baba. Simulan na natin. Una, alalahanin natin ang kwento. Noong September 25, 2025, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, lumitaw si Orly Gutesa bilang surprise witness. Sabi niya, dating security aide, siya ni Congressman Saldico at personal niyang dinala ang 46 na maleta ng pera, codename Basura, sa bahay nila ko at dating Speaker Martin Romualdez. Ito raw kickbacks mula sa bilyong-bilyong flood control projects ng DPWH. Bomba, di ba? Parang script ng action movie, pero totoo ito base sa kanyang sinumpaang salaysay. Ngayon, si Senator Ping Lacson bilang Senate President pro tempore ang namumuno sa investigasyon. Pero biglang nung October 28, 2025, sinabi niya na peke raw ang pirma ng abogado sa affidavit ni Gutesa. Ano ngayon? Di ba pagka nagpapaano po tayo, tawag doon, nagpapanotaryo tayo, alam ba natin kung sino yung pumipirma nun? Hindi naman natin alam no? Okay, ayon sa Manila RTC judge, hindi raw pirma ni Attorney Pechi Rose Espera yun. Nag-compare sila ng signature specimens. At saka nawawala raw si Gutesa sa kanyang registered address. Sa PINA na raw, pero ipapadala muna kay Senador Rodante Marcoleta. Okay sa registered address. Sa PINA na raw, pero ipapadala muna kay Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor na daw handlers ni Gutesa. Okay. Okay, sa GMA News sinabi ni Lacson, grabe no? Sa GMA News, sinabi ni Lacson na valid pa rin ang testimony ni Gutesa sa Senado. Kaya sumumpa siya doon. Pero sa Inquirer at Philstar, may duda raw siya sa kredibilidad dahil sa fake notarization. At sa X, may post tulad ni Jesus Falsis na nagpapahiwatig na malapit si Gutesa kay Marcoleta. Dumating raw siya na maaga sa opisina ni Marcoleta bago ang hearing at nag-stay ng 30 minuto doon. Ano kaya pinag-usapan? Coffee break o coaching session? Witty question yan mga kaibigan. Hindi po totoo yan, di ba? Ang sabi nga po nila ni Marcoleta, nag-meet sila sa restaurant na malapit sa Senado. Ewan ko, bakit naman po magsisinungaling si Senator Marcoleta? Hindi ba? Ngayon, ang critical na bahagi, bakit ba si Ping Lacson ay parang bumalik sa pag-e-epal mode? Alalahanin natin ang history ni Lacson, dating pulis, dating senador, at may sariling kontrobersiya noon tulad ng Kuratong Baleleng case kung saan siya ay naging fugitive pa. Factual yan base sa public records. Ngayon, sa isyong ito, bakit niya binabanatan ang kredibilidad ni Gutesa sa isang expose mula sa Metro Manila subway page Sinabi raw ng Senador Ping Lacson would rather protect the interest of Romualdez over the Filipino people. Ouch, no? Para sinasabi na mas pinipili niya ang kapwa politiko kaysa sa katotohanan. Sa isang hearing inuutos ni Lacson ang full background check
kay Gutesa. Mabuti naman. Pero bakit hindi rin sa iba? Bakit focus sa pagdududa sa witness na naglantad ng scam? Sa Philstar article nung September 28, sinabi niya na maaaring liable for perjury si Gutesa kung peke ang notary. Pero hello, Senador, ang substance ng testimony, ang pag-deliver ng pera ay valid pa rin. Bakit hindi imbestigahan muna ang mga inaakusan tulad ni Romualdez? Parang selective no? Justice, di ba? Parang si Lacson ang naglalaro sa chess, pero ang pawn niya ay ang katotohanan at ang king ay ang kapwa elite. Engaging ba? At saka sa kanyang statement sa ABS-CBN noong September 27, sinabi niya na side issue lang ang fake notary. Pero bakit ginagamit para banatan ang buong credibility? Ito ba ay para protektahan ang mga nasa poder? Okay, base sa Tribune article. Plano niya i-resume ang hearing sa November 14, pero may very important witness para bukod kay Gutesa. Sino kaya yon? Baka diversion tactic, no? Mga kaibigan, tayo maging matalino. Huwag tayong magpauto sa political chato. Ngayon, pag-usapan natin si Orly Gutesa, ang tunay na bayani rito. Dating Marine, retired na technical sergeant at naglakas loob. Maglantad ng korupsyon sa gitna ng makapangyarihan. Sa kanyang testimonya, no? Detalyado po 46 suitcases ng cash dinala sa bahay ni Nako at Romualdez. No, factual yan, no? Base sa Senate records at TV5 News. Kahit nawawala raw siya ngayon, sa News 5 post, sinabi na maaaring hingan ng tulong ang Marines para hanapin siya. Bakit nawawala? Baka takot sa retaliation, di ba? Okay, Sa Politico.com, article nung October 25, sinabi ni Lacson na iimbitahan ulit si Gutesa para shed more light. Meaning, important pa rin siya, no? At sa expose ni Ivan at home, may rumor na maaaring amyandahan ni Gutesa ang testimony, baka laban pa kay Marcoleta sa tampering. Kung totoo, mas lalong hero si Gutesa, no? Sa lipunan natin, ang whistleblower tulad niya ay rare. Parang diamante sa putik, Habang si Lacson ay nagdududa, si Gutesa ay nagdi-deliver ng katotohanan, hindi basura. Ano sa tingin ninyo? Mga viewers, hero ba siya o scripted? Comment down below. Okay, deep dive tayo Ito ay bahagi ng mas malaking flood control scam. Bilyong-bilyong podo. Pero bakit laging baha? Base sa Senate web, si Lacson ay nag-order ng checks. Pero bakit delayed ang hearing hanggang Nobyembre? Parang slow motion replay tayo, no? Si Lacson bilang dating pulis, dapat champion ng transparency, no? Pero parang mas focus sa pagdududa sa witness kaysa sa scam mismo, no? Kahit fake ang notary, ang oath ng sa Senado ay valid. Presumption of truth, sabi ni Lacson mismo. Imagine mga kaibigan si Gutesa sa hiding, parang James Bond, hanggang si Lacson, habang si Lacson ay nag-CCTV check sa Senado. Sino ang spy dito, no? Alamin ninyo sa batas ang fake notarization ay issue, pero hindi ito nag-invalidate ng substance. Kung sumumpa sa harap, Lacson's own statement sa DCBB, kung ikaw si Gutesa, ilalantad ka ba ulit? Paul sa comment section. Sa huli mga kaibigan, si Ping Lacson ay maaaring nag-e-epal ulit. Binabanatan ng kredibilidad ni Gutesa para ano kaya? Proteksyon? Politics? Pero sa Orly Gutesa ay nananatiling bayani. Naglantad ng scam para sa bayan, tayo'y mananatiling vigilant. At factual at witty tulad ni Deo Macalma sa kanyang broadcast. No? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, i-like, i-share, and subscribe na. Target po natin ay 100,000 subscribers. Nakaka 19,000 subscribers na po tayo. No? Sana makuha po natin this month yung 20,000 subscribers. At saka next year, makuha natin yung 100,000 subscribers. Comment na ang thoughts mo. And see you next episode. Stay informed, stay witty, at mabuhay ang Pilipinas.